Edukasyon og balita ug musika, progresibo kaalam ang pagsibya. Kay bisan asa ka man kay kuyugan ka, ang importante kay pirming duyugan ka. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay nakuna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Sa Smart Agri ikaw naguna, sa aqua farming ug agrikultura. Kay bisan kinsa ka man may kaalam ka, ug giduyugan pa juta sa musika. Smart Agri. TSSC Smart Agri Radio. Masaganang ani. Programang gagabay sa inyo sa saktong proseso ng pagtatanim at ang malusog na pagpapatubo ng mga gulay, prutas at iba pang crops sa inyong bakuran. Masaganang ani. Masaganang ani. Mayong hapon sa tanan. Welcome to my program this time, no? I know that you are na-miss niyo po ako. Yun po, in short, na-miss niyo po ako. Mayong hapon sa tanan na tagapakinig dito sa Davao del Sur. Hello! Kung saan man naaabot yung DSSC Smart Agri Radio namin, no? Makinig and sit back, relax, and just enjoy our program this morning, no? Before, every afternoon po ako. Ngayon, no, nabaguhan ko. Every morning na po ako. So, no, matutunghayan niyo po ako every morning at exactly dapat to 9 a.m. onwards, no? So, ayun. So, I know na yung iba dito sa atin, na-miss nyo ako. Di ba? Happy Teacher's Day pala ngayon, no? Happy Teacher's Day sa ating mga superheroes, no? Yung ating superhero, not only, no, sa outside, but in our classroom, no? Especially, no, let's give thanks to our teachers, no? Yung naging guro natin dahil pinagkaloob nila or ibinuwis nila yung buhay nila para matuto tayo, no? So, hindi tayo makakarating dito sa sa ating position right now, no? Kasi kung wala yung buhay ng ating mga teachers, no, wala din tayo dito. So, let's give them thanks, no? And even a small message or simple message na ibibigay natin sa kanila, no? So, ano ba yung mga message na yun? Mom, thank you. I love you, Mom. Thank you, Mom, kay gikasab-an nimo ko. Thank you, Mom, kay gikasab-an nimo ko. Kung dili nimo ko gikasab-an, Ma'am, dili ko ka-graduate karon. No? So, sinong nakarelate dyan? Ako, nakarelate ako dyan, no? So, ginakasaban yun mi sa among teacher para ang nakita ko din doon para sa amin din pala yun, no? To make us strong, no, to face all challenges in our lives, no? Even our mother, no, yung parents natin, they are the first teacher, no? And as well as yung mga teacher natin na gumagabay always, no? Hindi lang yan sila gumagabay. They serve as our parents, no, in our school, no, mga advices, mga love gesture. Ano ba yung love gesture nila? Kung yung love gesture nila or yung love language nila is kasabaan ka, no? So, be thankful kasi mayroon silang pakialam sa'yo. And right now, no, sa ating programa, ang Masaganang Ani, no, matutunghayan natin dito yung iba't ibang pananim ng ating mga gulay, prutas at iba pa, no? So, sino bang
nagigugma or na-love ang farming. So, did you know that farming is very noble, no? Noble yan siya na gawain. Why? Kasi nagpo-produce tayo ng food for our nations, no? So, salute to you if you are a farmer, no? Kahit konti lang daw yung kita, no? Yung lugi, pero patuloy pa rin sila, no? Na gumagawa or nagtatanim kasi dahil love nila yung pagtatanim. And of course, no, tutulungan po kayo namin dito sa Smart Agri Radio kung paano po yung ating proper or tamang pagtatanim ng ating mga gulay. So, hindi lang po natin malimit yung ating kaalaman through yung ating everyday na ginagawa, especially yung may mga tawag nito, meron ng experiences, no, about farming. So, mas all the more pa ma-i-enhance yung ating knowledge and ideas through farming. So, ang masaganang ani ay sumasalamin sa sipag, tiyaga at pagkakaisa ng mga magsasaka at komunidad tungo sa sapat na pagkain at kaunlaran ng bansa. Yes, at ikaw yan. Isa ka doon sa nagpapaunlad ng ating bansa tungo sa masaganang ani. And for our next session or topic, no, next week, we will have our onion production, no? So, no, abang-abang dyan kung sino yung gusto ng onion production. Did you know what? No, every plants have their own requirements, no? Have their own ability or have their own preferable na condition, no? Temperature as well as yung ating yung nutrients that they needed, no? So ano yung mga preparations, ano yung dapat na gagawin natin in order na all the more, no, na mapa-unlad natin or mag-gain tayo ng profit or magiging profitable yung ating crops, no? Specifically in different crops na ating ihahatid sa inyo, no? So, ang first na i-model ko, di ba? I-model namin na crops are si onion. Because we all know onion is yung onion natin po, nag-i-import din po tayo ng onion natin. Meron po tayong mga native onion here in the Philippines, no? But most likely, we are also importing onions here in the Philippines. No, so did you know that, no? Nag-i-import po tayo dito sa Pilipinas ng mga onions. But rather, no, meron po tayong mga native onions, no? Most likely sa Ilocos, no, yung mga top producing product natin is from different areas of this Philippines or lugar dito sa Pilipinas kasi base po ito sa klima natin. So kapag sa Davao del Sur, alam po natin yung mga top producing product po natin, especially mango, di ba po, mango, coconut, we have here coffee, no, we have also here nagproproduce ng cacao, no. So of course, no, yun po na mga crops ay favorable po dito sa ating lugar. Kaya kung mapapansin niyo po na mostly sa ating lugar, ito po yung top producing or yung product na dinevelop po natin. So, we are so blessed because we have here the so-called kapatagan or yung ating gulay or yung ating bowl. No, yung bowl natin, yung tinatawag natin salad bowl of the Davao del Sur. Saan ba yun? Sa Kapatagan. No? So, andun po yung maraming gulay, no? Specifically po yung gulay natin is for chop suey. No? Doon pa sa Kapatagan chop suey. Dito naman po sa lower areas, no, yung ating pinakbet. Oo. So, no, kung mapapansin po natin, andun po yung si carrots, andun din po si radish, no, andun po yung si cabbage, cauliflower, no, and ano pa, no, ang dami pa doon. Yes, kamatis, no. So,
Ibig sabihin po, napaka-fruitful ang Davao del Sur. Kung kayo po ay pupunta ng Davao del Sur, no, mamamangha po kayo sa tanawin as well as yung mga product and yung ating mga natural resources po. No, so ang Davao del Sur ay malapit po sa dagat, malapit din po sa bundok, no? And then also these Davao del Sur are progressive, no? Here in Davao del Sur are very progressive and napaka abundant, no? Abundant jud. Kung gulay, kakita ka gulay, dagay gulay, no? Sobra-sobra pa. Yung mga gulay diyan, no? Minsan pinapakain lang sa kabayo. yung mga sobra sa Kapatagan, makita mo sa Kapatagan ang daming sobra ng mga gulay, no? So therefore mayaman po talaga yung Mindanao, mayaman po talaga tayo, no? So we are so blessed because God gave us so productive soil, so we need to preserve it and we need to alagaan natin for the future, no? So ang ano po yung isinusulong ngayon ng agrikultura, yung ating organic farming. So, isa din po na isinusulong natin is the organic farming in order to preserve our soil health and also our environment. No, so yung environment po natin is alagaan din po natin kasi doon po tayo nakatira. Dito po tayo nakatira sa ating lugar. So, the excessive use of the chemical pesticides are really affected po yung ating health. So, be aware of what we are using, especially in our farms, no? Especially sa mga ginagamit po natin. And then, isa din po dito na dapat kailangan din po natin is matuto or marunong po tayo ng iba't ibang control strategy. No, not only we are focusing on the chemical pesticides, but also we are now focusing to what is trend right now, organic. Organic po kasi at the long run, no, kapag gumagamit po tayo ng excessive use of pesticides, no, magkakaroon po tayo ng sakit, iba't ibang sakit, no? Magkakaroon din po ng changes, no? Not only our health but also our environment. Lalo na po yung mga organismo dyan, no? Pinapatay po natin yung mga beneficial organisms. So, let's be aware, no, ano po yung ina-apply natin sa ating tanim. So, there are a lot of farmers, no, na nakausap namin at nakita namin na hindi sila masyadong gumagamit ng mga pesticides because they want to preserve their soil as well as the environment. They are pro-environment. They are conscious in the environment, especially yung pag-apply nila ng mga chemical pesticides. So, did you know that even in the other countries, they are also conscious, no, sa paggamit nila ng mga chemical pesticides because that chemical pesticides will have may mga side effects siya, not only for our health, no, but also yung tinatawag natin na insurgents or yung tinatawag natin na yung insect immunity, no? Magiging immune na yung mga pests doon sa mga chemicals. So, ilan lang po yan, no? Nakaalaman natin dito sa Masaganang Ani. Alam ko po na sa bawat pagtatanim po natin, that is pawis po. Pawis at saka yung hago, no? sa pagtanom ng mga gulay, ng mga prutas. So, we are here, no, to support you. We are here to guide you, no. So, may mga consultation din po kami dito sa DSSE o sa Davao del Sur State College. If there is problem po with your crops, no, especially mga pests and diseases, you can consult us, no. You can have yung presence, no. We
we will bind and we will work together, especially yung mga agriculture experts natin, no? Hello po dyan, yung mga agriculture experts natin na nakikinig ngayon, no? Yung mga kasama ko dyan sa College of Agriculture and Related Sciences. Hello po. No, meron po tayong mga entomology, meron din po tayong mga crop protectionist, no? Meron din po tayong soil scientist, meron din po tayong agriculture economics, no? Mga specialized courses po yan siya ng agriculture in order na kung mayroon mga consultations or problem within our areas, no, you can approach or you can have a memorandum of agreement with us, no? So ayun, so we are cater na kung ano po yung mga problem within our sa ating province, especially dito sa Davao del Sur, no? Kami po ay makakatulong po sa inyo, no? Yung hatid po namin ay serbisyo, and yung hatid din po namin is service to the Filipino farmers, no? Sa ating Filipino farmers. And salamat po sa ating pakikinig, and very short lang po yung ating time. Pero alam ko po na excited po kayo sa ating next topic, no? And then I'm so excited din po na makasama na naman po namin kayo ulit, no? Sa mga nagkakape or nagbe-breakfast pa dyan or bagong gising, no? Bangon-bangon dyan, galaw-galaw para daw hindi madaling pumanaw. Natatawa talaga ako yung yung quote ko, galaw-galaw para di madaling pumanaw. So tanim-tanim din minsan, dilig ng mga tanim natin niya, baka nangamayat na itong mga tanim nila. So, no, kausapin din daw yung mga tanim. Yes, no, kakausapin natin sila. Especially kung pagmata natin sa umaga, kasi yun po yung carbon dioxide na needed ng plants. Pag uutot po tayo, yes, pwede din po. No? And then, natatawa yung kasama ko dito. Sige, no? Hindi ko na patatagalin yung ating pagsasama ngayon. I know that you are excited for our next topic. And yes, saludo po kami sa lahat ng farmers, sa lahat ng teachers, and sa lahat ng kawanggawa ng gobyerno. And we love you all, and thank you for our time. God bless. Masaganang Ani, programang gagabay sa inyo sa saktong proseso ng pagtatanim at ang malusog na pagpapatubo ng mga gulay, prutas at iba pang crops sa inyong bakuran. Masaganang Ani. Masaganang Ani. PSSC Smart Agri Radio.